Magandang araw po sa inyo mga katropa. Ako po muna ang makakasama nyo ngayon, jowa ni Tropang Tagalog, dahil po sa meron lang siyang inaasikasong mahalagang bagay. Anyways, may ise-share po ako sa inyo na isang interesting story. Opo mga katropa. Tungkol po ito kay Felix Manalo at ang kanyang naging kaso nung nakaraang panahon. At napansin ko po na may pagkakatulad pala sila ni Apollo Kibuloy. Well, mabuti pa po ay tunghayan na natin ang kwento at unawaing mabuti. Narito po mga katropa. Ang liham ni Rosita Trillanes. Huwag maging sarado ang isip. Ito po ay totoo at hindi kasinungalingan. Pakitignan na lang ang litrato sa ibaba. Salamat. Ang totoong pag-uugali ng kinikilalang sugo ng INC ay lubos nating mauunawaan sa pamamagitan ng sulat ng nagngangalang Rosita Trillanes na napalathala sa Official Gazette, Volume 1, July 1942, na hinango naman sa munting aklat na sinulat ni Lino Javier at pinamagatang, Anghel ba o Haring Solomon si Felix Manalo? p. 4-6. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig ko sa iglesia at ukol sa inyong kabutihan ay sumulat ako sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at ng mga bagay na aking nasaksihan at nalaman sa panahon ng 2 taong pagkatigil ko sa Central. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Batangas. Ako ay kinapuotan at itinakwil ng aking mga magulang. Sa paniwala kong ako'y makakatagpo ng pag-aampon ay pumayag ako kay kapatid na Jacinto Torres na dalhin niya ako sa opisina sentral. Noong ako ay naroon ay naranasan ko ang lubhang napakapait at napakasakit sa buhay ng dalaga gaya noong lapastanganan ako ni Manalo na itinuturing kong isang ama. Noong una, ay niligawan niya ako ngunit nang tumanggi ako sa kanyang mga ninanais, ay binugbog at hinaton niya ako ng aking ikinawala ng malay tao. At noong ako'y wala ng malay tao ay ginawa niya ang kahalayang ibig niya sa akin. Doon ay lubhang naghirap ako dahil sa masamang palakad sa akin, paghataw at pagbabante na tinatanggap ko kailanman tumututol ako sa mahahalay niyang nais sa akin. Marami din akong nasaksihang mga ginahasa ni Felix Manalo, ang iba ay mga dalaga, ang iba ay mga asawa ng mga kaanib, samantalang ang isa ay asawa ng isang ministro. Sinabi ni Manalo sa akin ang tungkol sa mga ibang kanyang ginawa ng kahalayan, noong ako'y kanyang hinihikayat na pumayag sa kanyang mga ninanais. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa 30 mga babaeng kanyang pinagsamantalahan. Hindi ko maaaring ihayag ang kanilang mga pangalan upang pagtakpan ang kanilang karangalan, ngunit madalas silang nagpupunta sa opisina. Sa piling ko ay pinagsikapan niyang ginahasa ang isang dalaga na pagkatapos ay nagbuntis at iyon ay nangyaring napapante din sa opisina sentral ukol sa tanging pagkakataong may kaugnayan kay Manalo. Marahil ang dahilan, kung kaya si Liloy ay nagbitiw, ay sapagkat sinikap ni Manalong pilitin si Amanda. Ang lahat ng mga itong kanyang nilapastangan ay nangatatakot magsabi sapagkat sila'y binala ang papatayin kung sila'y magsasabi, katulad ng ginawa niya kay Basilio Santos ng Paco, na itinuturo niya si Manalo, bilang ama ng kanyang 2 anak. Naging balitang-balita ito sa Paco. Bago nagpunta si Manalo sa Amerika, ay dinala niya ako sa bahay ng mga Protasio, sa Pasay. Ngunit noong wala pang 1 buwan ay dumating siya upang kunin niya akong pabalik. Nangangambang baka sinabi ko sa mga Protasio ang lahat ng kanyang inasal at ginawa sa akin. Noong ako'y tumangging sumama sa kanya ay binalaan niya ako ng masama at tinakat niya ako ng isang revolver at sa pamamagitan ng lakas ay pinilit niya akong sumama sa kanya. Pagkatapos nito ay pinalayas niya sa iglesia ang mga mag-anak ng Protasio at pinaratangan ng kabulaanan.
Kanyang ginugugol ang lahat niyang buwanang sahod na 1,300 ukol sa mga babae at sa mga mahahalay na mga gawain, samantalang ang abang manggagawa ng iglesia ay tumatanggap lamang ng 5, 10, 15, 21 buwan. Ang nangyayari sa lahat ninyong mga abuloy na iniaalay sa Diyos, ay nagpupunta sa Kanya at bagay na Kanyang ginugugol ukol sa lahat niyang mahahalay na gawa. Sinabi ko kay kapatid na Doro ang lahat ng bagay na ito noong si Manalo ay naroon pa sa Amerika. Sa ganitong paraan ay pababayaan ba ninyong pagmalabisan ni Manalo ang mga kaanib at tanggapin ang iglesia sa ngalan ng Diyos? Hindi ba ninyo iniibig ang iglesia? Ang inyong asawa at mga anak na babae, ay nasa panganib sa kasawian sa mahahalay na pita, ng taong iyan na ipinalalagay at kinikilala ninyong bilang tagapagturo ng mga salita ng Diyos. Ipinagtatapat ko sa inyo ang lahat ng bagay na ito, ipinauubaya ko sa inyo ang kapasyahan na magagawa ninyo kung tunay na iniibig ninyo ang iglesia at ang Diyos. Sa paghimok sa babaeng iniibig niya, maging siya ay isang dalaga o isang may asawa, ay binabanggit niya ang maraming asawa ni Solomon at inaangkin niyang ang taong sinugol ng Diyos, ay dapat gawing maligaya at ang pagpayag na pagsang-ayon sa kanyang mga ninanais ay isang kapuri-puring gawa sa mga mata ng Diyos. Matatanggap ba ng inyong mabuting diwa ang walang kaayusang ito? Nasa inyo ang kapasyahan. Ang inyong kapatid na naging sawing palad dahil sa malabis na pagtitiwala, Rosita. Ebidensya ba ang hanap mo? Other important evidences given against Felix Manalo by the same expose. Affidavit of Tomasa Jeronimo, published in one of the columns of Ang Bansa, daily publication declared to wit, Felix Manalo, impregnated and bore a child, to Teresa Teodoro. Teresa's child is a girl. Affidavit was made on December 29, 1921. Tomasa Jeronimo and Basilio Santiago, both accused by Felix Manalo for paninirang puri, libel, were acquitted by Judge Concepcion for legal evidences proven by the court. The final sentence of Judge Concepcion over the case was published in Taliba on May 7, 1923, Volume 14, Number 78. Felix Manalo's immorality was proven by the court and Manalo was satisfied without appeal. Accusation of Tomasa Jeronimo, criminal case number 23858. Accusation of Basilio Santiago, criminal case number 23859. Maliwanag na naabsuelto pala sina Tomasa Jeronimo at Basilio Santiago sa kasong libel na isinampa ni Manalo, ibig sabihin ay immoral talaga itong si Felix Manalo, dahil hindi niya kayang patunayan ang pagiging inosente niya. Naniniwala ka pa rin ba na sugo talaga ng Diyos itong si Felix Manalo? Kahit pa nga, binaligtad ni Trillanes ang kanyang mga sinabi pagkalipas ng 10 taon, at siya ay nagbalik loob sa INC at naging diakonese pa, hindi ito sapat para sabihing hindi nanggahasa si Manalo. Sapagkat matagal nang tapos ang kaso at katakatakang ang affidavit ni Rosita Trillanes after 10 years, ay nakasulat na sa Ingles at parang sulat ng isang abogado. Kaduda-duda po, na siya nga ang sumulat nito. Well, kayo na po ang baalang humusga. Salamat po mga katropa.